Hi guys, I'm Gian Cabral and I am a freelancer. So now, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumamit ng exposure triangle gamit ang camera. Siyempre, camera. So, nung una kasi, bago ako matuto mag-photography, tinanong ko yung tropa ko, paano ba magsimula ng photography? So, sinabi niya sa akin na pag-aralan ko yung exposure triangle. So, ano ba nilalaman ng exposure triangle? Ang nilalaman nun is ISO, aperture, and shutter speed. So, halina, tignan natin kung ano nga ba ito mga ito. Whee! Tada! So, mag-start tayo sa paano ba nagagamit ang exposure triangle. First, yung ISO. Ang ISO kasi, ito yung nagpapaliwanag sa isang subject. For example, ito, madilim. So, kailangan paliwanagan natin. Ayan. Pag ginalaw mo yung ISO, kailangan galawin mo rin iba. For example, yung shutter speed. Kumbaga, titimpla-timplahin mo lang siya. Ayan. Ang ISO kasi, ito yung nagpapakita kung gaano kaliwanag yung isang bagay. Ito rin yung nagpapaliwanag ng subject. Kunyari, sa mga madidilim, kailangan maliwanagan. Kailangan may adjust yun. Pero the more kasi na mas mababa yung ISO mo, the more na mas maliwanag o mas clear yung subject mo. Kaya kung kailangan babaan mo para mas maganda yung quality ng picture mo. And then, ang ISO kasi, ginagamit din to pag sa videography, pag sobrang dilim ng ano. Kung wala ka talagang choice, kailangan mo talagang taasan. So, ayun. Sa aperture naman, ang aperture, ito yung yan. Ayan yung bokeh o yung blurred ng background mo. The more kasi na mas mababa yung aperture mo, the more na mas maganda, mas maliwanag, kumbaga mas advantage siya sa videography na photography. Pero nakadepende pa rin yun sa inyo. So ayan, naka 1.4 ako na Viltrox 56mm. So ito, for example, check ulit natin. So ayun yung focus. So, for example, ito. Nakikita niyo yung sa likod ng moon? Wait lang. Ayan. Itong blurred yun sa likod, yun yung tinatawag na bokeh. The more na mas mababa yung bokeh nyo, the more na mas blurred yung subject. Pero, kung gusto mo naman makita rin yung sa likod, bababaan mo yung aperture mo. Pero, kailangan mo ring i-adjust yung iba. For example, sa ISO. I-adjust mo siya. Wait lang. Dahil sobrang baba ng aperture, kailangan mo talagang i-adjust. Lalanting natin. Ayan. Ayan. Makikita na yung nasa ibang likod niya. Ayan, kita na. Pero guys, ulitin ko, the more na mas mataas ang ISO, the more na mas grainy yung kuha sa picture. So, tingnan nyo to. Hindi siya masyadong clear. Kasi nga, kung madilim sa kinukuhanan nyo and sobrang taas ang ISO nyo, talagang magkakaroon siya ng mga noise or grainy siya. Kaya mas maganda mas mababa yung ISO nyo. Kaya kailangan na magandang lighting pag nagpipicture. So, ayun. Eto, pag mababa lang yung aperture, nakaganto yan kayo na, diba? Pero itong isa, 1.4, mas bokeh yung sa likod, mas blurred. So next, yung shutter speed. Ano yung shutter speed? Ito yung kailangan talaga pag sa sports photography, ganun, like football, ganun, pag kailangan ng mabilis na pag-click, kumbaga. Yung shutter speed kasi, ito yung mabilis na pag-click ng isang body sa, yung sensor niya, kumbaga. So papakita ko sa inyo yung sensor niya. Off muna natin. Ito yung sensor niya, guys. Yung niyan. Yan, yung nasa gitna niyan. Yan yung nagpipitik kung gaano kabilis. The more na mas mataas yung shutter speed nyo, the more na mas mabilis yan. Okay? Yung babalik natin. Yan yung mga kinakailangan lalo pag sa photography, gano'n sa football. Kasi diba mabibilis yung nila. Kailangan mataas yung shutter speed mo doon. Kasi pag mababa yung shutter speed mo, mas makikita yung motion ng isang subject. Lalo na sa mga players. Pag nakita kasi
yung ano nila. Like this, mapapakita ko sa inyo yung picture. Ayan, ganyan yung motion pag mababa lang yung shutter speed. Pero pag mataas yung shutter speed, kahit gaano kabilis ang player na yan, kitang-kita pa rin yan. Like this. Ayan. So, ganyan tumatakbo yung shutter speed. So, tandaan nyo, pag in-adjust mo yung isa, kailangan i-adjust mo rin yung dalawa. Para balance lang yung nagiging yung subject nyo or yung pinipicturean nyo, ganun. So, ayun yung exposure triangle. Sana marami kayo natutunan sa sinabi ko. And sana malino yung pagpapaliwanag ko sa inyo. So, ayun lang. Guys, ang camera ko pala is Sony ZV-E10. And thank you for listening. Bye-bye! Charan! So yun guys, thank you sa panonood. And sana marami kayo natutunan sa mga sinabi ko. And again, I am Gian Caporal. And this is my vlog para sa MI Alexandra. And guys, palike na rin ng post ko and pa-follow na rin kasi gagawa pa ako na ibang content about sa photography. Bye-bye!